Magandang umaga mga kapatid kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo na ating Panginoong tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa umagang ito. Narito po kami, Ama. Kami mag-aaral sa iyong salita. Basahan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng taga-pakinig nitong mensahe nito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, aming Panginoong tagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral mga kapatid kaibigan sa pangalawang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 9 hanggang 13. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 9. Hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng kabagalang itinuturing ng iba, kundi matyaga sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Yan ang sinasabi dito. Hindi mabagal ang Diyos sa kanyang pangako. Ang Diyos, binibigyan niya tayo ng pagkakataon nga makapagsisisi. Ayan ang ibig sabihin nito. Ayaw niyang ang tao ay mapahamak. Gusto ng Diyos na ang tao ay maligtas. Kaya nga, ang sinabi, hindi mabagal ang Diyos sa kanyang pangako. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon nga makapagbalik loob sa Diyos at makapagsisisi para tayo ay maligtas. Kay ayaw ng Diyos na ang tao ay mapahamak. Ayan ang ibig sabihin dito mga kapatid kaibigan. Pero sa mga hindi naniniwala, ang sasabihin nila ay ganito pa rin ang mula pag likha ng sanlibutan, ganito pa rin, wala pa rin pagkakaiba. Pero darating ang panahon na babaguhin ang mundong ito. Kaya binigyan niya tayo ng pagkakataon nga makapagsisisi at makapagbalik loob sa Diyos. Kaya ayaw niya na tayo ay mapahamak. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 9, mga kapatid kaibigan. 10, ito ang sinasabi dito sa versikulo 10. Ngunit darating ang araw ng Panginoon na gaya ng isang magnanakaw at ang kalangitan ay maglalaho kasabay ng malakas na ingay at ang mga sangkap ay matutupok sa apoy at ang lupa at ang mga gawang naroon ay masusunog. Yan ang sinasabi dito. Dahil pagbalik ng ating Panginoon, may dalang apoy. Pupunuin itong mundo na ito sa napakalaking apoy. Susunugin niya ito. Tutunawin niya ito. Itong lupa at langit, matutunaw ito sa sobrang init. Dahil ang Panginoon, pag bumalik, may dalang apoy.
matutunaw itong mundo nito. Langit at lupa. Dahil babaguhin ng Diyos itong mundo na ito. Yan, bagong langit, bagong lupa. Yan ang mangyayari nito. Kaya tayo binigyan ng Diyos ng pagkakataon nga makapagsisisi at makapagbalik loob sa Diyos para hindi tayo mapahamak. Ayan ang ibig sabihin nito, mga kapatid kaibigan, na tayo ay makapaghanda sa pagbabalik ng ating Panginoon. Dahil pag hindi ka handa, pagbalik ng Panginoon, delikado. Dahil lahat ng masasama ay lilipuli ng Diyos. Ayan ang ibig sabihin nito. Ha? Binigyan tayo ng pagkakataong makapagsisisi, makapagbalik loob sa Diyos. Yan. 11. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 11. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mawawasak ng ganito. Ano nga? Ano ngang uri ng pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagiging makadiyos. Yan ang sinasabi dito. Mawawasak ito. Itong mundong ito, mawawasak ito. Kaya, ano ang ating pamumuhay? Magpakabuti tayo. Gumawa tayong mabuti. Magpakabanal. Para pagbalik ng ating Panginoon ay tayo ay handa. Manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Para pagdating niya, handa tayo nga sumalubong sa Kanya. Ayan ang ibig sabihin nito, mga kapatid kaibigan. Kailangan lagi tayong handa sa muling pagparito ng ating Panginoon. Dahil napakadelikado pag hindi tayo handa. Dahil darating ang Diyos. Babalik ang Diyos na hindi natin nalalaman. Kaya mga kapatid kaibigan, pag narinig ninyo itong mensahe nito, paniwalaan nyo ito. Dahil ito ay katotohanan. Ang salita ng Diyos ay buhay. At makapangyarihan ang salita ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos, ay magaganap at mangyayari. Iyan. Dose. Ito ang sinasabi rito sa versikulo 12. Na hinihintay at mamadali ang pagdating ng araw ng Diyos, sapagkat ang kalangitan na nagliliyab ay matutupok at ang mga sangkap ay matutunaw sa init. Magliliyab itong mundo na ito sa napakalaking apoy. Matutunaw ang sabi rito sa sobrang init. Ito mga kapatid kaibigan, ito katotohanan. Mangyayari ito. Basta ang Diyos ang magsabi, matutupad ito. Mangyayari ito. Nga, nagliliyab sa apoy. Dahil ito ay tutunawin sa napakalaking apoy. Itong mundo na ito. Babaguhin ito ng Diyos.
Langit at lupa. Pag binago na itong mundo na ito, wala ng araw, wala ng buwan, wala ng bituin, wala ng dagat. Bakit? Mangyayari lang. Wala ng gabi. Puro na liwanag. Dahil si Kristo ang liwanag. Siya ang buhay. Yan. Lahat ng mga masasama ay lilipulin ng Diyos. Pero tayo, mga nananalig kay Kristo, mga tumanggap kay Kristo, hindi tayo kasama sa paglipol. Dahil isasama niya tayo doon sa kanyang kaharian. Ayan ang ibig sabihin, mga kapatid, kaibigan, itong ating pinag-aralan. Nga ihanda ang ating sarili ngayon. Nga buhay pa tayo. Dahil ang kaligtasan, ngayong buhay pa tayo. Yan, mga kapatid, kaibigan. Paniwalaan natin itong mensahe na to. Dahil ito ay katotohanan. Yung iba nga hindi naniniwala, nasa kanila yon. Basta ang Diyos ay hindi nagkulang sa paalaala sa bawat isa sa atin. Hindi nagkulang ang Diyos sa pangangaral sa kanyang salita sa bawat isa sa atin. Last verse, 13. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 13. Ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa, kung saan ang katuwiran ay naninirahan. Anong sinasabi? Naghihintay tayo ng bagong langit at bagong lupa nga maninirahan tayo sa katuwiran. Sino ang katuwiran? Si Kristo. Doon tayo kasama niya. Maninirahan tayo doon sa kanyang kaharian. Kaya mga kapatid, kaibigan, ngayon pa lang ihanda ang ating sarili sa muling pagparito ng ating Panginoon. Dahil ang ating Panginoon ay babalik. Yung mga taong hindi naniniwala, maniwala kayo nga babalik ang ating Panginoon. Dahil nangako ang Diyos na siya'y babalik para isama niya tayo doon sa kanyang kaharian. Napakaganda pag tayo ay makasama sa Diyos doon sa kanyang kaharian. Dahil hindi na tayo mamamatay kahit kailan. Wala ng kamatayan. Wala ng pag-iiyak. Wala ng mga kahirapan. Dahil tapos na. Binago ang mundong ito. Pag binago na ito, hindi na tayo magkakasakit. Hindi na tayo magproblema kung ano ang bayad ng ating mga utang. Ano ang bili natin ng mga bigas. Wala na tayong problema dahil ang Diyos ang bahala sa atin. Basta tayo ay kasama ng Diyos. Ipinaghanda niya tayo ng matitirahan doon sa kanyang kaharian. Naghanda ang Diyos sa lahat ng mga nananalig sa Kanya, lahat ng tumanggap sa Kanya. Ipinaghanda niya ng matitirahan doon. Basta pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay, kasama ka roon nga may matitirahan. Dahil alam ng Diyos yun kung sino ang mga tao nga nananalig sa Kanya, kung sino ang tumanggap sa Kanya, ipinaghanda niya ng matitirahan. Kaya mga kapatid, kaibigan, kung sino mang hindi nakakatiyak sa kaligtasan ngayong umagang ito, tiyakin natin ang ating kaligtasan. Paano ba pagtiyak ng kaligtasan? Si Kristo lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Gawa 4:12. Sa anong paraan? Manalig tayo kay Kristo, tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Diyan tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ang kaligtasan nasa pananalig kay Kristo, nasa pagtanggap kay Kristo. Diyan tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay.
Basta tayo ay nananalig at tumanggap kay Kristo, tiyak, may buhay tayo na walang hanggan. Pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Pagkatapos natin tinanggap ang ating Panginoon, ano ang gagawin natin? Magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Dahil mahalaga ang bautismo. Paglubog mo sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Kaya ikaw ay bagong nilalang na. Wala na ang dating pagkatao. Ikaw ay bago na. Pangalawang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17. Bagong nilalang ka na. Wala na ang dating pagkatao. Pag ikaw ay masama, magpakabuti ka na. Huwag ka na gumawa ng masama. Dahil bagong nilalang ka na. Wala na ang dating pagkatao. Dahil isang bisis lang si Kristo na ipako sa cross. Hindi na maulit yun. Kaya huwag ka na gumawa ng masama. Iwasan mo ang paggawa ng masama. Gumawa ka ng mabuti. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Juan 5:24. Wala ka ng hatol. Buhay ka pa. Nakatawid ka na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Bakit nakatawid ka sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan? Namatay ka na kasama ni Kristo. Nabuhay ka kasama ni Kristo. O yan ang ibig sabihin yan. Ikaw ay nagiging born again. Ipinanganak ka muli sa Espiritu. Juan Kapitulo 3, versikulo 6. Ipinanganak sa Espiritu. Tayo, ipinanganak tayo sa ating nanay. Ito, katawan ko, laman. Ito ang laman. Nga, ipinanganak sa aking nanay. Ipinanganak ako ng aking nanay. Laman, ito ang tawag nito. Pero, pag ikaw ay nabautismuhan, nailubog ka sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Kaya ikaw ay born again. Yan ang tawag na nagiging born again. Yan. Ayan ang mga kapatid kaibigan, ang katiyakan ng kaligtasan. Kaya ang kaligtasan, ngayong buhay pa tayo. Pangalawang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 2. Ngayon ang araw ng kaligtasan, hindi kapag patay na. Ang Panginoon na may sabi niyan, ngayon ang araw ng kaligtasan, buhay pa tayo, hindi kapag patay na. Kaya nga tiyakin natin ang ating kaligtasan, ngayong buhay pa tayo. Kaya akala ng iba, pag ang mamatay ka nga hindi ka nananalig kay Kristo, hindi ka tumanggap kay Kristo, akala mo pagdasalan ka nang naiiwan, maliligtas ka. Ang sabi ng Ecclesiastes 9:5, ang buhay, alam nang siya ay mamamatay. Pero ang patay ay wala nang nalalaman at wala nang pag-asa. Yan ang sinasabi ng Diyos. Wala ka ng pag-asa, kahit araw-gabi, dasalan ka, wala ka ng pag-asa. Yan ang sinabi ng Diyos. Sabi ng Diyos, ngayon, ang araw ng kaligtasan, huwag mo sayangin. Mga kapatid kaibigan, nga, narinig ninyo itong mensahe na ito. Dahil ito ay katiyakan sa kaligtasan. Pag matapos mong nabautismuhan, anong gagawin? Sundin ang utos ng Diyos. Anong utos na yun ipasunod ng Diyos? Yung 10 utos. Anong ipasunod ng Diyos? Anong sabi ng ating Panginoong Hesukristo sa 1:14, versikulo 15? Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Hindi na sinabing, huwag na kayo sumunod dahil binura ko na ang aking utos. Hindi na sinabi yon. Kung mahal natin ang Panginoon, sundin natin ang kanyang mga utos. Ano pang sinabi? Sa unang Juan Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4. Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabi nga nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ayan ang sinasabi ng Diyos. Kung totoo kang nakakilala, sundin mo ang kanyang mga utos. Huwag mo burahin ang utos ng Diyos. Huwag mo itakwil ang utos ng Diyos. Huwag mo lapastanganin ang utos ng Diyos. Dahil nasa utos ng Diyos ang palatandaan ng Diyos na ang sabi, kilala ninyo ako, kilala ko kayo.
Saan mabasa? Ezekiel 20:20. Naglagay ang Diyos ng palatandaan sa kanyang mga hinirang, kanyang mga nilalang, kanyang mga anak. Ano ang palatandaan ng Diyos? Ang Sabat, ang ikapitong araw, ang Sabado. Yan ang ginawa ng Diyos na palatandaan nga totoong nakakilala tayo sa Kanya. Dahil itong mundo na ito, ginawa ito ng Diyos. Langit, lupa, dagat, lahat ginawa ng Diyos. Pati tayo nilikha ng Diyos. Pagkatapos niyang nilikha itong mundo na ito, sa loob ng 6 na araw, ang sinabi ng Diyos, nagpahinga siya sa ikapitong araw. Anong ibig sabihin ng nagpahinga? Napagod ang Diyos? Hindi napapagod ang Diyos. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Para tayong kanyang mga nilalang, mga hinirang, mga anak, para tayong sumunod sa Kanya. Para tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Ayan ang ibig sabihin niyan. Ang ikapitong araw, ang Sabat, binasbasan, ibinukod para sa Diyos. Para tayo ay sumamba sa Kanya. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Pang-ilang utos yung palatandaan ng Diyos? Pang-4 na utos. Igalang ang araw ng pamamahinga. Yung Sabat. Yan. Tinuturuan tayo ng Diyos. Para hindi tayo maligaw. Kaya nga sa bagong langit, bagong lupa, ang sambaron ay Sabat. Sabat ang sambaron, hindi linggo. Saan mabasa? Isaiah 66, versikulo 22 hanggang 23. Sa versikulo 22, mababasa mo ang bagong langit, bagong lupa. Mababasa mo yan. Makabasa ka dyan. Ang bagong langit, bagong lupa. Versikulo 23, mababasa mo rin ang araw ng pamamahinga. Pag Biblia mo, may nakasulat, araw ng pamamahinga, Sabat yan. Hindi yan linggo. Pero dito, sa hawak kong Biblia, ang nakalagay dito ay Sabat. Sabat ang nakalagay rito, hindi linggo. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Mukhaan, harapan, makikita natin ang Diyos na ating sinasamba. Basta pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Pero ang pangalan mo, pag hindi nakasulat sa aklat ng buhay, hindi ka makapagsamba ron, hindi ka makapasok ron, hindi ka makapunta ron. Dahil iba ang destinasyon ng mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ang destinasyon nun ay lawa na apoy. Ayun ang pangalawang kamatayan. Ayun ang impyerno. Yan ang destinasyon na mga pangalang hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Pero mga kapatid, kaibigan, pag kayo'y nananalig kay Kristo, pag kayo tumangkap kay Kristo, tiyak pangalan nyo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ayun ang babalikan ng Diyos. Kahit ilang years ka nang namatay na ilibing sa lupa, babangon ka, bubuhayin ka ng Diyos para isama Kanya doon sa Kanyang kaharian. Doon tayo magpapatuloy sa pagsamba ng ating Panginoon. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Walang mga ribulto, larawan o imahin doon. Bawal sa Panginoon yung mga ribulto, imahin o larawan. Bawal niya yan. Kaya umiwas tayo sa mga ribulto, mga larawan o mga imahin. Kaya ang sabi ng Diyos, mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Pinapalayo tayo para hindi tayo mapahamak. Ayan mga kapatid, kaibigan, ang katiyakan ng kaligtasan. Tinuturuan tayo ng Diyos. Dito pa lang sa lupa, lahat itinuro ng Diyos. Para tayo ay maligtas. Para tayo ay makasama niya doon sa Kanyang kaharian. Doon tayo, magpapatuloy tayo pagsamba ron. Sa bagong langit, bagong lupa, may samba ron. Ang samba ron ay Sabat. Hindi linggo. Dahil, ang sabi ng Diyos, itong mundo na ito, ginawa niya sa loob ng 6 na araw. Anong araw yun nag-umpisa? Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, hanggang Biyernes. Yung Sabado, binanal, binasbasan, pinagpala, ibinukod para sa Kanya. Para tayo ay sumamba sa Kanya. Ayan mga kapatid, kaibigan. Ito katotohanan. Tinuturuan tayo ng Diyos. Baka pagdating natin doon, pag makapunta, magtaka tayo. Bakit Sabat ang samba? Di ba linggo
dito, linggo. Pero doon, Sabat. Sabat ang sama dito. Tiyak. Sabat ang sama ron. Dahil ang Diyos ang may sabi. Ay mga kapatid kaibigan, paniwalaan natin ito. Dahil ito katotohanan. Buhay ang salita ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo mapahamak. Hanggang dito na lang tayo mga kapatid kaibigan. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel. Marlon Coret YouTube channel. Para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong tagapagligtas na si Jesucristo. Walang ibang tagapagligtas kundi si Jesucristo lamang. Kaya ipinakilala ko sa buong mundo nga si Jesucristo lamang ang tagapagligtas. Wala nang iba. Gawa 4:12. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong umagang ito. Basahan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng taga-pakinig nitong minsay nito na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, naming Panginoon tagapagligtas. Amen.